Okay, topic natin, anong mangyayari kung kakain kayo ng saging araw-araw, di ba? Favorite ko talaga saging. Favorite na prutas ko yan. Para sa akin, pinakamasustansya. Marami kasing sakit, di ba? Pinapayo ng doktor, lifestyle change. Ano ba lifestyle change? Mas healthy dapat ang kinakain. O, tingnan natin ang benefits ng saging, ha? Ang pinakamasustansyang prutas para sa akin. Gaano karami pwede kainin? Mga 1 to 3 saging bawat araw. Pwede 1 hanggang 3. Pwede naman damihan kung gusto nyo. Pero on the average, mga 2 saging, 2 bananas a day. Napakaganda. 11 benefits. Number 1, nakakapayat siya. Actually, sa Japan, meron silang Japanese morning banana diet. Sa umaga, saging lang kinakain nila. Saging, tubig, tapos tanghalian na. Ang saging, mataas siya sa fiber. Nakakabusog. Diba? Kung nag-i-sports ka, kaya mas busog ka dito na hindi ganun kataas yung calories. Diba? Bakit siya maganda, nakakapayat? Tingnan mo. Walang cholesterol. Okay? Bihira yung pagkain, walang cholesterol na, wala ng taba, wala pang salt. Bihira yung ganun. Yung iba, low salt pero mataas sa taba. Ito, kompleto siya talaga. Walang cholesterol, walang taba, walang salt, mataas sa fiber, ang dami pang vitamins and minerals. Ibang klase siya. Ano, ang daming vitamins and minerals. B, C, lalo na sa potassium, di ba? Delikado yung mababa ang potassium, di ba? Nakamamatay ang low potassium. 358 milligrams potassium. Bihira yung ganyan. Bihira yung pagkain ganyang kataas sa potassium. So, yan. Nakakapayat. Number 2, mas marerelax ka. Pwede ka matulog, gaganda ang mood mo, pag bad mood ka. Yung mga bata na stress, ayaw pumasok, pakainin mo lang ng saging. Turo yan ng mga psychologists. Meron kasing tryptophan ang saging, isang amino acid na nagpaparelax sa atin at nakakaantok. Marami din siyang minerals, magnesium, potassium na pamparelax din ng katawan natin. Sabayan nyo ng chamomile tea. Mainit na tubig, yan, pamparelax. Pag na-stress, saging. Number 3, ang maganda sa saging sa mga may ulcer, gastritis, GERD, mahapdi, sikmura, ang ginagawa ko, kakain ka lang ng misa tanghalian na, di ba? May meeting pa kayo, kumukulo na ang tiyan mo, napakasakit. Talagang pag masyadong kulo na yung tiyan mo, tapos hindi ka pa makakain, pag kumain ka, sasakit pa rin yung tiyan mo, di ba? So, pwede kang kumagat ng kalahating saging, inuman mo pa ng marami-raming tubig, kalahating baso, isang basong tubig, nakakatapal siya sa gastritis. So, yung mga may gas-gas sa tiyan, kahit may ulcer sa tiyan, yung saging, ano siya, parang pasty siya. Meron siyang leucocyanidin na tumatapal sa mga gastritis. Okay? Maganda siya talaga. Stomach gastritis, ulcer, at iba pa. Nakakabusog pa siya. Number 4, may isang pag-aaral sa Sweden. Yung mga babaeng kumakain ng saging, isang saging araw-araw, less kidney cancer by 50%. Okay? Tignan nyo yung mga atleta, basketball player, tennis player. Lahat sila saging ang kinakain, no? Federer, Nadal, Djokovic. Bakit? Bakit? Kasi nagbibigay nga ng energy. Kasi ang game nila, 5 sets eh. Baka 5 oras yung laban nila. Pampalakas, pampabigay ng energy para sa athlete, proven yan. Maganda sa ulcer, tsaka nagagamit mo yung energy niya. Tama-tama. Hindi rin ganun kataas yung glycemic index, medium lang. Ibig sabihin, pwede sa diabetes, wag lang overripe. Nasa medium siya. Okay, hindi siya katulad ng grapes o pakwan na nakakataas ng blood sugar. Ito, tamang-tama lang. Para sa utak, vitamin B, di ba? Vitamin B, B vitamins, neurobion para sa nerve, para sa utak. Maganda ang saging. Marami siyang vitamin B. Nakita nga nila ito, yung mga estudyante, mga bata, pag mababa grade nyo sa school, kumain lang ng saging. Bakit?
Yung mga batang kumakain ng saging, mas mataas ang grado, mas tumatalino, di ba? Mura pa siya. Number 7, meron din siyang vitamins and minerals like manganese, nakakatulong din sa collagen, so may tulong din sa skin. Siyempre, pag less oily, less fatty ang kinakain. May isang pag-aaral na nakakabawas ng risk of anemia, may konting iron din. Pag anemic, nahihilo, di ba? Pag tumatayo, maputla, nagloloko din yung heartbeat pag anemic, so healthy pag saging. With other foods, sabayan mo ng mga gulay na mataas din sa iron content. Ayan, ang daming benefits ng saging. Weight loss, anemia, sa utak, depression, ulcer, at sa tiyan, para sa mga yung mga sinabi ko lahat. Para sa puso, maganda po. Kasi nga mataas sa potassium eh. Pag mataas siya sa potassium, nare-regulate yung blood pressure. Hindi talaga bababa, mas stable. Pati tibok ng puso, mas regular. Pag bumagsak ang potassium mo, magloloko yung tibok ng puso, baka mag-heart arrhythmia ka. At may isang pag-aaral, pag kumain ng mga saging and potassium-rich foods, bababa yung risk of heart disease by 27%. Pag magiging stable ang puso, hindi siya mag-irregular heartbeat, makakaiwas ka rin sa stroke. Kasi nga pag hindi normal ang tibok ng puso, mas nagbubuo yung dugo. Pag nagbuo yung dugo, pwede tumapon sa utak, cardioembolic stroke. So yan ang mga nakikita namin bilang cardiologist, internist. Yan talaga linya po namin. Ito pinakamaganda sa mga depressed, nervyos. Sabi ko, diba, inom lang ng tubig, deep breathing, relax lang, sabayan mo ng saging, pampasaya. Okay, very stress. Pag na-stress, ano ba stress tab? Stress vitamins. Vitamin B lang 'yun eh. Ito, vitamin B na may tryptophan pa na nagiging serotonin. Serotonin yung antidepressant, pampasaya. Ano? Yan ang binibigay ng mga psychologists sa batang ayaw pumasok, batang stress, bigyan mo ng saging. Okay? Tulad ng sinabi ko, nakakapayat ang saging. Kaya merong morning banana diet. Nagpauso nito mga Japanese. Simple lang Sa umaga, kahit ilang saging kainin mo. Tapos normal lunch. Tubig lang or green tea. Walang juice. Walang soft drinks. Dahan-dahan na pagkain. Pag 80% full, medyo busog ka na, tigil na. Huwag pilitin magpakabusog. Baka bangungutin tayo. Maaga matutulog, maaga kakain sa gabi. Maaga kumain sa gabi, tapos breakfast. Halos 12 hours na yun eh. Para ka nang nag-12 hours ng intermittent, di ba? 1 to 4 bananas a day with warm water. Yan ang strategy sa umaga. Huwag nakakain hanggang lunch. Tapos normal lunch. Sa afternoon, relax lang. Dinner before 6. Ako before 6 ako. Ito before 8 eh. Ito yung mga laman niya 89 kilocalories. Okay lang po yan. Pwede sa diabetic. Maganda sa may sakit sa puso. Fats niya halos wala. Fiber ang taas Cholesterol 0. Sodium mababa 1 lang 1. Halos wala Potassium 358. Magnesium, phosphorus, calcium, iron, and zinc. Napakaganda. Sabi ko nga, kumain ka lang 2 saging araw-araw para ka na uminom ng multivitamin. Multivitamin na siya. Pampapayat. Benefits, blood pressure, antioxidant, menstrual cramps. Actually, pwede rin So, meron kasing mga enzymes yung banana na maganda sa digestion. Okay? Nakakapayat ba to? Yes. Pag pumayat tayo sa saging, maganda for diabetes, for cholesterol, bababa lahat, for blood pressure, for heart disease, diba? So, yan ang strategy na tinuturo natin. Kaya yan po mangyayari. Pero syempre, depende pa rin naman sa sakit ninyo. Pero wala naman talagang bawal dito. Sino lang ang bawal dito? Bawal siguro kung nagdadialysis na o hindi na umiihi. Pero otherwise,
may high blood, may sakit sa puso, pinapakain talaga ng saging eh. Mas better saging na lang gawin mong snack kaysa donut, croissant, processed foods, hotdog. Alam niyo naman yung kapalit eh, pizza, fried chicken. Ito na lang. Malayong-malayo ang damihan mo ang saging araw-araw. Okay? Maraming salamat po. God bless po sa atin lahat.